Hi guys, so meron tayong activity for today which is word matching game level up. So bago tayo mag-start, magagawa muna tayo ng CSV file na naglalaman ng English and Spanish word. So meron tayong tatlong category dito: fruits, animals, and objects. As you can see, makikita nyo dyan sa atin is nilalagay natin yung English and Spanish word para mamaya mag-support siya dun sa ating gagawing code next file. So, save na natin siya. And then, so before we start, kailangan natin siyang i-import yung CSV file. Import din natin yung random and import our time. So, makikita nyo dyan, naglagay ako ng comments para mas maintindihan nyo kung paano natin ginagawa yung ating code. So, as you can see, makikita natin yung load na CSV. So dito makikita natin yung load vocabulary kung saan yung function ay naglo-load mula dun sa CSV file. Gumagamit siya ng CSV dictionary reader para basahin yung file. In-extract niya yung word which is English and meaning yun na Spanish. So nilalagay ang dalawang list na words 1, English, and words 2 na Spanish. Bali makikita naman dyan dun sa ating condition na kapag wala yung file is error at mag-exit yung program. Meaning, kapag hindi lumabas yung file or hindi siya unsupported file, lalabas yung file not found error. At ito na yung ating first step para ma-import natin yung file at magsusupport siya all throughout ng ating coding. So, next one, punta naman tayo sa generate matrices kung saan nag-generate ng random matrix yung ating board game. So, ito yung nagbubuo ng game which is pinagpapares-pares niya muna yung English at Spanish. Kung makikita niyo, nakalagay yung paired words is equal to list zip words 1 and 2. So, nisha-shuffle para maging random yung ating mga words. Tapos, makikita niyo sa line 33, is pinaghiwalayin ulit natin yung English words sa Spanish upang mapalabas natin dun yung paired words kapag nag-shuffle ulit tayo ng Spanish to English na hindi magkakatapat sa tamang sagot. So, yung result niya is magiging matrix 1 na mag-equals dun sa English words tsaka yung matrix 2 na Spanish words pero in random order. Sa madaling salita is hindi niya pagtatapat-tapatin yung mga word na magkakaugnay. So, dako naman tayo sa display section kung saan ito yung nagpiprint ng board sa screen. So, gumagamit tayo dito ng nested loop na row and columns. So, pinapakita siya side by side. Like, kunwari, apple, tapos yung sa tapat niya is mansana. So, meron tayo ditong 20 para magpantay-pantay yung spacings or maging aligned. So, kapag match na yung magiging empty string, is mawawala na sa display. So, makikita nyo naman dyan kung paano ko ginawa. So, naka-pass forward lang yun para mas mabilis. Okay. And next naman natin is yung clear match words kung saan ito yung nagtatanggal ng tamang sagot sa board. So, ang ginagawa niya dito is inilulup niya lahat ng elements kapag nakita. Kunyari, English word, ginagawang empty string yung sa Spanish word ganun din. So, ginagawa niyang empty string. So, hindi siya para ulit makita kapag nang-batch na. Kumbaga is nire-remove niya na yung tamang sagot dun sa ating game. So, until you make it na magdire-diretso ulit maglaro dun sa ating word hunting. So, makikita nyo dyan sa ating clear match kung paano natin ginawa yung code dun sa word section ng clear match. At syempre, hindi nawawala sa isang game yung ating hint system. So, dito naman sa ating hint system, siya yung nagbibigay ng hint sa player. Example, nagbigay siya ng hint na starts with the letter A and has 5 letters. So, makikita natin doon kung ano yung hinahanap nating word. Simple lang, first letter tsaka yung length ng word. Yung ipapakita natin dito sa hint system. Next one is yung match words. So, dito sa match
function, ito yung core na ng gameplay logic. So meron siyang step by step na timer. So ilalagay din natin dyan yung time limit ng isang game para masabi natin kung pasok ba yung answer niya doon sa ating nilalaro. So naglagay ako dyan ng 60 seconds. So equivalent yun sa 1 minute. So sinisimulan ng timer bago siya mag-input. So kapag nag-input ka na, doon pala mag-start yung time. Then makikita nyo dyan, meron din tayong mga elapses time. Ibig sabihin nun is yung time to time will be started kapag nag-input ka na ng isang word dun sa ating gameplay. So kino-compute niya kung gaano kakatagal sumagot or kabilis. So depende yung score dun kung gaano kang kabilis or katagal sumagot. So makikita mo naman dyan kapag yung elapses time mo is umabot na dun sa limit, magpiprint yung code natin ng too slow. So magre-return ulit siya dun sa metric 1 and metric 2. Tapos kapag naman tumama yung word mo, so magpuproceed ka pa din dun sa game hanggat hindi natatapos yung matching type. And also dun sa input validation, dapat exactly 2 words yung ilalagay mo. Kasi hindi siya magpuproceed or hindi niya checkan yung in-input mong word kapag kulang. So, kailangan 2 words ang ilalagay mo, isang English at isang Spanish. And katulad ng sinabi ko kanina, kapag tama yung sagot mo, is tatanggalin na siya sa board, then tatanggalin na rin siya sa list. So, may score na siya based dun sa bilis. So, kung mas mabilis, mas mataas yung score, at kung mas mabagal naman, is mababa yung score mo. And then, makikita mo rin dyan na kapag nagkamali ka ng input or mali yung hula mo, is mababawasan yung lives mo dyan sa game. Meron tayong 3 lives. So, mababawasan siya ng isa hanggang 3 chances of guessing lang yung pwede mong gawin. And finally, ito na yung main game natin. So, ito na yung co-control ng buong game. So, ito na yung center ng buong game. So, dito na maglo-load yung CSV file. Dito na lalabas yung word 1, word 2, and maglo-load na dito yung mga vocabulary, which is manggagaling siya sa vocabulary CSV file natin. So, mag-generate ang board ng matrix and matrix 1, matrix 2. Then, mag-generate siya ng random matrix. So, paghahalu-haluin niya yung ating mga words. Makikita nyo dyan kapag natapos natin yung code. Send sa baba. Katulad ng sinabi ko kanina, meron tayong 3 lives. Tapos yung score natin is equal to 0 muna. Then yung time limit natin is 60 seconds. Since mag-start na yung game, so nakalagay dyan is word matching game. Yan. Makikita naman dyan na madi-display yung iba't ibang Spanish and English words. So makikita naman natin dyan yung game settings, yung game loops. Yan, makikita natin yan dyan. Kasi dun sa loops, while yung word is pair and live, so tuloy lang ang game hanggat may words pa. So hanggat may buhay pa, diretso pa din yung game natin. Doon naman sa display and play, magdi-display dyan yung matrices and match words. So sa ending, makikita dyan na if yung buhay mo is less than 0, magpiprint na yung game over. Then else, kapag naman mananalo ka, so magpiprint yung win. Lastly, mag-start na yung game natin. So the program start by standard Python entry point. Dito nagsisimula na yung game. So at this section, makikita na natin yung pinaka-output ng ating game. So dyan lalabas yung enter your English and Spanish word. Tapos kapag tama ang sagot mo, proceed siya dun sa scoring. Then tuloy lang hanggat may buhay. And also meron siyang time, which is 1 minute. Pagkatapos nito ay makikita nyo rin dyan yung lives mo and score mo kapag may tumatama ka or mali yung sagot mo. So this video is pinabilis ko lang para hindi siya masyadong mahaba pag pinanood, and to sum up all of this is yung ginawa natin is a word matching game na kumukuha ng data sa CSV file, which is nagiging random yung board, may timer, may buhay, may hints, and may scoring. And guys, dito na natatapos yung video natin, and I hope you like this video. Bye-bye!